Nandito tayo sa LP. Magtatanong tayo sa mga tao dito kung ano yung pwede lang advice sa mga nandito sa Singapore at the same time sa mga taong gustong pumunta dito sa Singapore. Okay? Ang advice ko lang po, yung gustong pumunta sa Singapore, magtrabaho sa Singapore, kailangan may fighting spirit sila, malakas sila. Kasi pag wala silang fighting spirit, mahu-homesick lang po talaga sila dito. Kailangan matatag at saka matyaga, masipag, umiwas sa mga gulo. No, marami nag-aaway sa TikTok, no? Umiwas sa gulo, tapos magbuti ng trabaho, mag-ipon. Ayan, importante mag-ipon. Ingatan ang sarili. Yung health, no? Lalo na yung mental health, no? Kailangan labanan mo talaga lahat ng mga problema. Kasi pag hindi mo nalalabanan, kasi dito maraming papakamatay eh. Pag hindi nila nalalabanan yung mga homesick. Kaya kailangan maging masaya ka lang. Kahit pagod ka na, kailangan masaya ka lang. For example, na homesick kayo, anong ginagawa niyo? Yung homesick, siguro ngayon, sa panahon ngayon, wala nang homesick eh, kasi may video calls. So dito hindi mo nararamdaman yun? Hindi. Dito, mostly kasi kung nagtatrabaho ka dito, hindi ka makakaramdam ng homesick. Okay. Ano talaga siya, parang nasa Pinas ka lang, ganon. Hindi mo Okay. siya mararamdaman na nasa ibang bansa. Kasi mostly, paglabas mo dito, more on Filipino. Saan ka pumunta, may Pinoy, may restaurant ng mga Pinoy. Hindi ka ma-homesick. Hindi ka parang tatamaan ng lungkot, no? Kailangan magtiis, magtiyaga, marunong makisama, at huwag magpiling mayaman. Oo, maraming ganun. Kasi mostly dito, kung ano yung, huwag mong i-expect na magaan ang trabaho, hindi kagaya sa Pilipinas. Kailangan dito, marunong ka talagang makisama, at marunong kang magtiis ng hirap. Kasi kung hindi ay walang mangyayari. So sa mga bagong dadating dito, ano yung mga may advice mo para alam mo makasurvive sila dito sa Singapore? Huwag silang ma-stress. Kung gusto nyo yung nagpapa-stress sa kanila, huwag na nilang yan. Huwag na nilang kausapin muna. I-focus na lang nila yung sarili nila sa trabaho at mag-ipon sila. Yung inisip mo nung umalis ka ng Pilipinas, kailangan mong panindigan. Kasi nandito ka na, kung wala ka ng option, wala ka masyadong kilala, hindi pa ganun kadami dati yung agency na pwedeng tumulong anytime. So kailangan mo lang po talaga is lakasan yung loob mo at maniwala na kaya mo. Ilang years ka na dito sa Singapore? Actually, 1 month pa lang po ako eh. Okay, bago. Anong work mo? Staff nurse po. Staff nurse. Okay. Kasi nag-iikot ako kanina, ang mga tanong ko sa tao, paano ginagawa nyo kung homesick kayo? Ikaw, since 1 month ka pa lang dito, anong nararamdaman mo ngayon? So, ginagawa ko, tumatawag ako sa magulang ko, sa parents, ganun. Sa mga kaibigan, yun, chat sa messenger, ganun. Kinakamusta po, samahan. Anong ginagawa mo ngayon dito sa LP? Sa Lucky Plaza, nag-try akong maglibot po, mag-explore para po sa darating na mga ibang araw at isa alam ko po yung mga padalahan dito, ganun po. Yung mga remittance, Remittances. saan pwedeng kumain, saan pwedeng bumili ng grocery. So tama, you're in the right place dito sa Lucky Plaza. Meron established na remittance company na lumapit sa atin sa FIS. Try daw natin services nila. Sa Instarem, libre ang sign up. Madali lang pala mag-sign up. Download Instarem app sa App Store kung iOS or Play Store kung Android ang gamit mo. Ang napansin kong maganda, pwede cash pick up at direct to send to e-wallets like GCash, PayMaya, GrabPay at iba pa. Ang importante, ilagay ang tamang pangalan, IC details, email at address. Kailangan ma-verify through facial recognition. Hintay lang para makuha yung email at malaman natin kung verified na account natin. Ito, waiting for approval. Yun! Sa mga gusto sumubok, try nyo mag-sign up. Kung interesado ka, click mo yung link down below. So, as a staff nurse, kamusta naman schedule nyo? Nakakapanibago po yung schedule kasi sa Pilipinas, ang schedule namin 12 hours eh. Okay, Dito po 8 hours pero marami po yung pasok. Maraming pasok ng kliyente. Pasyente, Yung araw sorry. Po, yung araw. Yung araw. So minsan sa isang linggo, isang beses lang po mag-day off, rest day. oo, pero sa Pilipinas, Minsan 3 po. 3 Kasi ang... 12 hours eh, shift. So mas magaang, parang mas magaang sa Pilipinas, tama? Yung pasok po, yung pasok. Okay.
So kung for example sa mga gustong pumasok dito as nurse, anong ma-advise mo? Okay ang ano dito, ang sahod, salary-wise talaga. Siyempre, compare mo naman sa Pilipinas, yung sahod ng mga nurses doon, maliit talaga po. Kahit na sa sobrang dami ng pasyente, minsan late ka na talaga uwi. Yung 6 p.m. mo na uwi, minsan alas 10, alas 9 ka na uwi. Thank you lang po yun, kumbaga kailangan mong tapusin yung trabaho. Okay. Dito, kahit pa paano, nakakauwi ka ng on time. Okay. 3:30, ganon, 4, nakakauwi ka na kagad. So hindi masyadong ano yung Hindi siya schedule. ganong mabigat yung workload. Okay. Ano mga preparasyon na ginawa mo before ka punta dito sa Singapore? Yung mga preparasyon ko, syempre po, unang-una yung budget ko po. Okay. Yung paano ko po iso-survive yung isang buwan. Kasi isang buwan po kaming walang sahod. Yun po, kung pagtitipid, ganon. Tapos paano po yung papunta sa trabaho, pag-uwi, paano yung kakainin mo ulit kinabukasan. Tapos inisip ko din, syempre, kung magkano yung may papadala ko. Kasi in-estimate ko pa kung magkano magiging gastos ko sa isang buwan. Okay, kasi ang medyo mataas dito ang gastusin is yung renta, no? Living, opo, yung bahay po, yung pagkain. Yung sa transpo, okay naman po, mura lang naman. Mura lang. Sa renta, magkano binabayad mo sa renta? Yung sharing po sa akin, sa Topayo po kasi ako. So, Okay. 560 po yung room. Okay, sharing yan. Sharing po yun. Tatlo po kami doon, so 560. Tapos yung PUB, depende po. Minsan 50, 40 daw po yun. Okay, pero only naman yung kuryente, syempre, no? Tapos Apo, yung internet. Opo, yun. Okay naman po yun. Then yung pwede ka magluto, tapos pwede ka rin maglaba. Anytime na gusto mo magluto, saka maglaba pwede. Okay, so kung babudget ka sa isang buwan na, yung say lang, para dito mabuhay ka, magkano yung dapat na itabi mo para lang sa'yo? I-separate yung padala. Okay. Siguro mga nasa 300 or 500. On top of the rent. Oo. Labas na yung sa bahay doon. Siguro yung budget mo lang kasama na po ba yung budget sa bahay? O kasama na yung budget sa bahay. Siguro mga nasa 1K ganun. 1,000. 1,000. Mga 900 to 1,000 po. Kung hindi ka kung matipid ka. Kung matipid yun, walang pang good time yun. Wala. Wala kang good boy lang. May asawa ka na ba? Meron na. Pero wala na. Wala yung tagal. Okay. So, ayun pa. Ito yung namin, t-shirt namin, ibibigay namin sa'yo. Thank you so much sa Sige po. sharing. Okay? Join ka sa group natin, Filipinos sa Singapore. Filipinos May Singapore. page yan, may group yan. Tapos from there, you can interact with other Filipinos in Singapore. You can ask questions. Sige. Marami nag-share na information. Hindi ka ma-homesick. Thank you so much. Thank you po. Okay. So Bye. mapapanood na ako. Yes, mapapaload na sa Join ka lang dyan Saan? sa group. Happy din ba? Okay, sige. Thank you po. Thank you. Bye. Yung loob nila na pupunta dito, kailangan intentional. Hindi pwedeng basta-basta lang. Kasi pagdating nila dito, yung expectation nila doon is iba. Kailangan maging flexible ka rin sa mga trabaho na ibibigay sa'yo pagdating mo dito. Kung pupunta man sila dito at first timer, tiyaga-tiyaga lang kung kailangan talaga nila ng trabaho. Nung first time talaga, as in, grabe yung experience. Parang alam mo yun, pag nasa agency ka, parang gusto mo nang umuwi, ganyan-ganyan. Pero pag once na nasa amo ka na, tapos parang na-adjust mo na yung sarili mo, parang okay lang. Yung ganun. Pero pagka mga bago ka tapos diretso ka sa agency, parang yung accommodation nila hindi maganda. Pero I think sa ngayon, okay na yun. Magpakalakas ng loob kasi part ng pagiging malayo natin sa pamilya natin yung homesick. But at the same time, we need na maghanap ng pera para sa ikabubuti ng ating pamilya. So dapat i-enjoy lang natin yung buhay habang nagsistay dito, gawin yung tama. Kailangan mong marunong ng lahat ng gawaing bahay. Dito ay all around. Ang Pilipino dito is marunong kang tubero, electrician, kargador, lahat. Walang pili. Hindi din pwede ang patwitams. Ante, yun nga, wag may stress tapos mag-ipon. Kasi marami ditong cases ng alam mo yun, hindi nakakaipon. Hindi nakakaipon at utang. Huwag silang mag-utang ng alam nila na hindi nila mabayaran.
Okay, lalo na yung mga loan shark, no? Loan shark. May mga kilala ka bang ganon na dali ng loan? Anong story nun? Naglo-loan sila tapos hiramin nila yung permit ng kaibigan nila. And then, hindi sila nakakabayad. At malalaman ng employer, then ipapawin sila ng Pilipinas. Oh, maraming ganun dito eh. Bigla lang send home agad, no? Kinabukasan, tapos na. Wala na yung pangarap ng Yung Singapore. minsan kasi yung naglo-loan din sila tapos para umuwi, para may dala lang pauwi. Ang ending, malalaman ng employer na hindi pala sila nagbabayad, kawawa din yung employer. Kaya Okay. mag-iwas sila sa mga loan shark. Oh, kasi pati yung employer naharas. Nadadamay. Oo. Pero pag maganda yung employer mo tapos abusuhin mo yung kabaitan nila, sayang din. Kasi maraming yung employer din dito na hindi maganda, hindi maganda makisama sa katulong. Kaya yung may mababait na employer, wag nilang abusuhin yung kabaitan ng employer para magtagal sila dito. Mga employer na mababait, pero mostly, kagaya nung iba, breakfast, itlog, tanghalian, noodles, hapuna, noodles, everyday almost ganyan. Maraming nangyayaring ganyan. Kaya kung ikaw umalis ng Pilipinas na malusog at napapata ka sa masamang ugaling amo, talagang ikaibigang magiging slim and sexy. Pagbalik mo Pinas, sexy ka na. Sometimes naman, Inaano naman yan ng MOM niya. Oo, binabantayan ng MOMO. Pag may Maganda. mga ganung problema kayo, kontakin nyo MOM or CDE. Every month may medical. Check nila pag bumaba timbang mo. Talaga? May ganun na Sa nga? ano, yung Imbestigahan every 6 nila. months na check Pag up. bagsak ang timbang mo, galing ka sa mataba. Imbestigahan nila yan, tatanungin ka. Meron na ngayon. Kasi may every 6 months medical check-up. So sa medical check-up, hindi lang normally kasi pregnancy, AIDS, ngayon pati yung weight, no? Tsaka kung may makikita sa katawan ng helper. Check pa rin ng doktor yan. Chinecheck na lahat. Talaga? Ngayon lang yun. Pero ganun. before, wala niyan. So titignan yung katawan nyo kung meron kayong mga Tatanungin ka kung sugat, may gano'n ba? bruises ka, kung may unexpected na mga pasa-pasa. Iba na pala ngayon, ano? Ang laki ng pinagbago ngayon. After ng COVID. Mukha ka or what, or ano ka. Kasi dami na yung na-abuse na. Ang daming cases ng ganyan, eh. Okay, maraming salamat. So, importante is maging all around kayo, maging matyaga kayo, matiisin, no? Tapos, siguro, yun nga, sakripisyo. Padala lahat. Oo. Mag-savings. Savings. So, maraming umuwi na walang ipon. Especially paano mag-savings talaga. Parang pag-uwi. Buti ko mag-savings pamilya doon. Tsaka ang ano nun ngayon is Hindi, no? SS. Kumaka sa amin. Pag sweldo, kala mo, nakaporma kami. Pero tipid-tipid kami sa sarili namin. Nagukay-ukay kami sa taas. Nakaporm siya. Oo nga, sa 6th floor, no? 6th floor yung ukay-ukay, no? Ukay kami para sa sarili namin. Nakatipid lang para sa pamilya. Okay. Maraming salamat sa inyong mga advice at meron po tayong bibigay sa inyong t-shirts from FI. At ganito po yung itsura niyan. Ano yan siya? Kasi popular in Singapore. Pilipinas, Singapore. I-follow nyo lang po yung page natin. Tapos sama kayo sa group. Okay? Thank you so much. So, okay. So, ano po yung mga sizes? I don't know kung ano po yung size. Ayan, oo. Ayan. Following nga ako. Thank you. Size pa to? Medyo hindi small cut. Large to. Iyanan nyo na lang po yung size. Thank you so much. Thank you so much sa panahon.